Hello, good evening everyone. Isa namang maalinsangang gabi nitong summer. So dito po ako sa Bohol, sa probinsya namin. So pasintabi na po sa accent ko kung hindi talaga ako masyadong malutong sa Tagalog. At pasensya na rin sa yung fan ko. Maingay siya, umuugong. At ito na nga, so ang purpose lang talaga ng paggawa ng video na ito is gusto ko lang i-share yung insights ko tungkol sa online lending app. So siguro halos lahat naman talaga is familiar na kung ano po yung mga tinatawag nilang OLA. So OLA is online lending application or online lending app. Okay? So siguro kapag narinig niyo po yun is familiar na po kayo sa kung ano po talaga ang kahihinatnan ng video na ito. So first video ko talagang ginawa to kasi di naman talaga ako nag-upload sa Facebook na naka-off yung professional dashboard ko. Anyway, so yun nga no, na-inspire akong gumawa ng video na ito kasi may kakilala ako na na-depress sa sa mga text na natatanggap niya mula po sa di umano'y collection department o collector sa sinasabi nating online lending app. Yun, nariyan na tayo sa puntong sinasabi na papatayin kita, estapadora ka, ganun. Sinasabi talaga yan, totoo. And caps lock pa. And nang narinig ko yon na isang kakilala ko ang nasasabi, syempre, matagal ko nang naranasan yan. So, hindi na bago talaga ang ganong senaryo. So, yun nga, nakaka-pressure kasi ng tao pag sinabing yun, ipapatay ka, padadalhan ka ng kabaong, mga bulaklak, ipaparape yung ano ba yun? Sorry, ipapapatay yung pamilya, mga ganong sinasabi. So yun nga, syempre naman kahit text lang, parang nakakatakot din at nakakahiya kasi hindi lang naman sa'yo mismo nasasend yung mga ganong message. Pati mga kakilala mo at contact reference na nilagay mo sa pag-apply, makaka-receive ng ganong message. So, nakakahiya talaga. At ang masaklap, natatanggap natin yung ganong mga harassment, yung ganong pambabastos. Pero yung loan natin is nasa 3K, 5K lang, pinakamalaki na yan. May 10K siguro, pero usually talaga kahit 2K, 3K yung mga loan nila, may na-receive silang ganun eh. Kaya ayun, kapag nagkataong mahirap talaga kung maghilap ng pera pambayad, talaga nape-pressure yung tao. So, may narinig pa ako, nag-suicide daw, pero dito sa lugar namin, wala naman. Kasi hindi nga sila gumagamit ng ganyan. So, yun nga, ang purpose lang ng paggawa ng video na ito is, yun, wag nang ma-depress sa ganyan. Hindi ko sinasabing huwag bayaran yung utang kasi yung utang dapat talagang bayaran. Okay? So, ang inaano ko lang, kung kaya naman talagang iwasan muna na wag kumagat sa mga online lending platform na yan. So, alam niyo ba yon? So, hindi na ako mag-mention yan kasi nakikita niyo yan sa Facebook. Dumadaan yan. So, alibaw ko lang, mabilis cash, ano pa? Yung one hand, ganun. O yung pinakamatanda talaga, yung tala, matagal na yan. And, so, nasasabi ko lang to kasi siya, dati din akong lender, nanguta ako doon. At hindi ko nababanggitin kung saan ang app ako nagkakautang, talagang hindi ko nabayaran talaga. Kasi gawa ng nagpatong-patong na siya at nagkataon din na wala akong trabaho ng time na yan. So, yun, mahirap siya. And, wala rin akong ma-advise na legal kasi wala naman akong background sa law or kumbaga wala akong alam sa mga batas-batas na yan. So, ang ma-advise ko lang talaga is iwasan, kung maaring iwasan yung loan app sa mga ganyan para hindi ka na ma-depress. Kasi malaking hatak yan sa mental health natin. Nakaka-stress eh. So, yun nga. At kung di nyo rin alam, idadagdag ko rin ito, no? Nakapagtrabaho din ako mula sa sales department at yung collector mismo, yung nagsisend ng mga messages na yun. So, yun nga,
nag-i-email sa atin, yun, naranasan ko lahat yun, maging ano, kumbaga, naranasan kong maging collector, naranasan ko maging lender. I mean, debtor pala, sorry, lender. So yun, naranasan kong dalawang side yun. Kaya naintindihan ko yung both sides ng ganitong kalakaran. Okay? So yun nga, ma-advise ko lang sa inyo, kung mayroon man kayong mga utang na ganyan, sige, kung kaya niyo naman pong igapang yung pambayad, subukan niyo lang unti-unti. Kung kaya niyo namang may gas kayo kausapin, yung tumatawag sa inyo, kausapin niyo lang. Pero pag hindi naman, syempre, ano lang, pag hindi niyo alam kung ano yung solusyon, so wag namang pilitin natin, no? So advice lang, huwag kayong padadala sa emosyon, okay? Yung ano, syempre nakahiya naman, ano lang, tatagan ng loob lang talaga. Total nandiyan naman yan. Kasi naranasan ko talaga hindi lang isa, dalawa o apat na loan sa online talaga yung naano ko. Mga 5 years ago na, matagal na siya. Kaya sinashare ko lang talaga sa platform na ito yung mga experience na ganyan. Kasi simula nang nag-work from home ako, naranasan ko na yung iba-ibang ano dito sa ano. Ito lang yung itong setup ng workplace ko. So naranasan ko yung iba-ibang mukha ng industriyang ito. So yun, at na ano ko lang, nakita ko talaga yung kung paano ginagawa yung ganong negosyo, online lending app. Okay, so yun nga, kung may gusto pa kayong malaman o baka aware na kayo sa ginagawa ko o baka pareho kayo ng ginagawa, kung hindi pa naano yung na-advise ko, kung hindi talaga kaya, so unti-unti lang, tiis-tiis lang. Kung kayang bayaran, yan sinabi ko kayo na, bayaran nyo lang. Pag hindi naman talaga, huwag nang pilitin, okay? So hindi ko naman ini-encourage na walang nakakulong sa utang. So hangga't maaari talaga, iwasan na lang talaga yung mga awala na yan. So paki-subscribe lang ako kung sakaling gusto niyo pa makita yung ibang videos ko. Thank you.